Purihin po ang Panginoon dahil ang katapatan niya'y araw-araw at ang katapatan po niya'y walang hanggan para sa bawat isa. Amen? Pwede mo bang pakisabi sa katabi mo, tapat ang Diyos? Kaya tayo narito ngayon. O, sa kabila naman, tapat ang Diyos? Kaya tayo narito ngayon. Amen. Minsan pa nga po atin siyang bigyan ng papuring palakpak. So, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay nasa Awit chapter 117, verses 1 and 2. Sa totoo lang po, 2 verses lang po ang talatang ito. Ang chapter na ito. Pwede po ba nating sabay-sabay na basahin? Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Amen. So ito'y isang paanyaya, utos sa bawat isa na ating purihin ng Diyos. Sino daw ang dapat magpuri? Purihin siya ng lahat ng bansa, hindi lang tayong naririto, kundi lahat ng tao. Bakit po? Sapagkat siya ay nagmamahal sa atin at ang kanyang katapatan ay magpawalang hanggan. So sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay binigyan natin ng pamagat that God is faithful. Sabihin nga po natin, God is faithful. So nandun pa rin po tayo sa Knowing God series at sa umagang ito'y ating pag-uusapan ang patungkol sa katapatan ng Diyos. Ang katapatan ay isa po sa katangiang ating hinahanap. Tama po ba? Nung tayo'y dalagat binata, naghahanap tayo ng mapapangasawang magiging tapat sa atin. Tama, mali? Tama. At may tama naman po ba? Amen. Marami ang nag-amen. O yung ibang hindi nag-amen, saan tumama? Okay? Kapag ikaw ay isang boss, naghahanap ka ng empleyadong tapat. Tama o hindi? Tama. Kung ikaw naman ay isang guro, naghahanap ka rin ng mga estudyanteng tapat din. Hindi yung nangongopya lang, kaya nakakakuha ng mataas. So kahit saan tayo magpunta, ang katapatan, faithfulness is a virtue. It is a character that we look to or we look upon people. Gusto natin na yung mga pagtutuunan natin ng panahon, pagpapahalaga ng lakas, and with all our resources are faithful. Yun ang gusto natin. That is what is ideal. But what is ideal is not always the fact. Kasi ayon sa data, marami ding mga mag-asawa who are hindi naging tapat sa isa't isa. Maraming magkakaibigan na may panyubli lang kandila, raking kaya katamo, sobre na sabyan, nasira ang kanilang relationship or pagkakaibigan. Marami ring mga companies na mayroong anomalies within their employees or employer. Amen? So lahat ng yan ay ating nakikita. Ngunit salamat sa Panginoon, hindi ka man nakatitiyak sa katapatan ng mga taong nasa paligid mo, ngunit nakatitiyak ka sa katapatan ng Diyos na umiibig sa iyo. Amen. And one of the blessings of the Lord is that He is faithful and He surrounds us with faithful people. Parang na-miss niyo yung amen doon. Tapat siya sa atin at pinapaligiran niya tayo ng mga taong magiging tapat din sa atin at tayo mismo ay tapat din sa iba. Narito po ba ang mga taong tapat? Longko pa. Iskanda kayo. Okay. So, ang katapatan, at alam po ba ninyo, yun ay bunga rin ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Siyempre, tapat ang Diyos na sinasamba mo, tapat si Jesus na tinanggap mo, tapat ang salitang naririnig mo, kaya naman ang resulta, tapat ang katabi mo. At tapat ka rin sa sarili mo. Amen. Hallelujah. So, paano po natin makikita ang katapatan ng Diyos sa atin pong buhay? Some of these are already reminder kasi matagal na rin nating naririnig na tapat ang Diyos.
ngunit ito'y aking dalangin na nawa magkaroon tayo ng panibagong kapahayagan o lalong lumalim yung ating pagkaunawa patungkol sa katapatan ng Panginoon. So God is faithful in what? He is faithful in love. Tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Salamat po, may asawa tayong nagmamahal sa atin, may mga anak tayong kumakalinga sa atin, pero ang pagmamahal ng Diyos ay higit sa kanino pa mang pagmamahal. Ang Diyos ang unang umibig sa atin, hindi ang mga asawa natin, hindi ang mga anak natin, hindi ang mga magulang natin. Sino ang unang umibig? Ang Diyos, at patuloy na umiibig hanggang ngayon. Kaya naman ang sabi ng Biblia, maiwan ka man ng mahal mo sa buhay, mayroon ka pa ring Diyos na laging maaasahan. Mayroong Diyos na nananatiling tapat. Paano naging tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig? He is faithful. Why? Because He loved the world. Ang katapatan, walang pinipili. Ang katapatan is not a respecter of people. Bakit? Ang sabi niya, gasgas na gasgas ito, John 3:16 and 17, ang sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kanino po? Sa sangkatauhan sa ating lahat. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So tapat po ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Bakit? Kasi tapat siya, inibig niya ang sangkatauhan. Ang katapatan po'y ganun din. Hindi tayo tapat dahil may nakukuha tayo sa Kanya, may napapakinabangan tayo sa Kanya, kundi ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi namimili ng tao. Amen. Amen. Ang Diyos po, dahil sa katapatan niya, sa kanyang tipan, na ang tao inilikha niya, nang nagkasala ang tao, hindi niya rin ito pinabayaan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para po sa bawat isa sa atin. And this is also the commission that God has given to us. Nawa po, maging tapat tayo sa pagtupad sa utos ng Diyos na ating ibahagi ang Kanya pong mga salita. Isang nakakalungkot na katotohanan po ngayon ay yung parang nakalimutan na ng mga churches na ang dahilan why we exist is to share the love of Jesus sa buong mundo. Hindi man tayo makaabot sa buong mundo, ngunit may pamilya kang dapat bahaginan ng iyong mga salita. May kumarit-kumpari kang nasa tabi lang ng bahay mo. May nakakasakay ka every time na nagko-commute ka. May mga kaibigan ka. May mga kaklase kang nami-meet every time na nagre-reunion kayo. Amen? Kung ikaw, may mga customer kang nakikita, kung ikaw ay isang negosyante, kasi ganun magmahal ang Diyos na ating sinasamba. Mahal niya ang sangkatauhan. Ganon din po ba yung pag-ibig natin, mga taong tapat na binago ng Diyos? Mahal po ba natin ang sangkatauhan? So therefore, sino man po yung dumaan na tao sa buhay natin, let us grab the opportunity to share the gospel of our Lord Jesus Christ. He is faithful to His love. Sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Pero bakit hindi pa siya dumarating? Kasi ayaw niya na mayroong mapahamak sa mga taong kanyang nilikha. At habang tayo'y nabubuhay, yun po yung ating panawagan sa Diyos. Ibahagi ang kanyang mabuting balita. Amen? So He is faithful in love. He loved the world. Ano pa po? Bisa. Sabi ng Romans chapter 5, verse 6 and verse 8, yan. Tapat ang Diyos, He loved us at our worst. Minahal tayo ng Panginoon kahit noong tayo mga makasalanan pa. Wala ka pa man pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, minahal ka na niya, kapatid.
May dalawang klase ng tao dito sa mundo, yung tinatawag nating talagang lugmok sa kasalanan, yung isa naman self-righteous. Pero alam po ba ninyo, pareho lang yon na walang puwang sa kaharian ng Diyos. Yung isa, lugmok sa kasalanan, yung isa naman, feeling niya dahil siya'y mabuti, kayang iligtas ng kanyang kabutihan ang kanyang kaluluwa. Pero malinaw pong sinasabi ng Biblia na wala ni isang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan sa kanyang harapan. Pero purihin ng Panginoon, hindi kanya minahal kasi naglilingkod ka. Hindi kanya minahal kasi mabait ka. Kahit noong makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Kaya po wala tayong pwedeng ipagyabang sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, oy, nung yan makasalanan nyo, itang metong mas makasalanan nyo. O kaya naman, hindi natin pwedeng ipagyabang, ay, nung dinalang ko kasalanan nyo, mga 1,000 nyo. Kasi pare-pareho lang nakasalanan yon sa harapan ng Diyos. Kasi kahit daw nasunod mo yung 9 na utos, kahit isa lang doon ang malabag mo, kasalanan pa rin masasabi iyon. Ngunit purihin ng Panginoon, kung minsan nga po, mas mataas pa ang pamantayan ng tao Bago ka tulungan ng tao, dami niyang requirements. Tama, mali? Oo, pero ang Diyos, ano lang requirements niya? Manampalataya ka sa ginawa niya para sa'yo. Kasi alam niya, hindi natin kaya Kaya nga niya ibinigay ang batas sa mga Israelites para ipamukha sa kanila na hindi nila kayang sundin lahat ng yon. Maaring masusunod nila sa araw na to, kumusta yung bukas? Kumusta yung mga darating na araw? O maaring nasunod mo yung marami doon, pero mayroon kang isang hindi nasunod, ganun pa rin ang suma. Amen? Para po bang ganito, nag-contest? Ayan. Yung nanalo, yun lang ang winner. Kahit pa sabihin mong 0.05 lang ang diferensya, talo pa rin. Hello? Kahit pa sabihin natin, sayang, ditak sana yako ng may nyambut. Parang ganoon po. Amen? Para bang kahit na ang katwiran mo'y, kung 1 to 10 yan, 9.73 ka, kulang pa rin ang katwiran mo. Hello? Hello? Kaya purihin ang Panginoon dahil siya'y tapat, minahal niya tayo. Kailan daw po, sabi niya dyan, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Kaya po ang church lugar ng mga makasalanan na binago ng Diyos. Lugar ng mga maraming puot sa puso na pinalaya ng Diyos. Lugar ng mga taong alipin ng bisyo, ngunit ngayon ay binago ng biyaya ng Diyos. Hello? Amen. Amen. Kaya nga ang sabi niya, hindi ba't ang mahina o ang may sakit ang nangangailangan ng doktor? Kaya salamat sa Panginoon, tayong mga naririto, unti-unti, He is changing us from glory to glory. At pwede mong ipagmalaki yan sa katabi mo. Ipagmalaki mo ang Diyos na nagbago ng lahat ng hindi maganda sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, patuloy akong binabago ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, huwag kang mainip. Hallelujah. Patuloy tayong binabago ng Panginoon. And sabi ng verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So kahit noon pa man, minahal ka na ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ngayon, maghahanap ka ng taong mamahalin mo, yung alam mong hindi ka mapapabayaan, yung alam mong mamahalin ka rin, yung alam mong hindi ka magugutom sa Kanya. Ngunit salamat sa Diyos. Siya, nung hinanap niya tayo, kahit alam niyang wala siyang mapapala sa atin. Panay mo sa kilubing bibiyataking ginuyang miglikha, pero patuloy tayong susuwayan. Pero salamat sa Diyos, kinatagpo pa rin niya tayo. Nagpapadala na siya ng mensaherong magbabahagi ng salita ng Diyos sa iyo, pero meron pa rin na matigas ang puso. Nire-reject ang salita ng Diyos, pero hindi nagsawa ang Diyos hanggang miras ka, Kenny. Hanggang sa sinabi mong, sige Lord, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Pasalamat ka sa Panginoon. Eya sinawake ko.
nung tao yayan, ketang misan, pwede nakapangkayan eh. Pero ketang kadwa, katlong reject, may bahala ka kimbiye mo. Pero Lord, salamat sa Kanya. Minahal niya tayo kahit noong tayo'y makasalanan pa. And one more thing, He loved us even in our weakness. Naging tao kasi siya, kaya nauunawaan niya tayo. Anong sabi ng Hebreo 4:15-16? Pakibasa nga po ninyo. Sige po, basa niya. Amen. Siya ay naging tao at isa sa benepisyo noon, naranasan niya kung ano ang nararanasan natin, nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman natin. Ito po ay hindi excuse para magpatuloy tayo sa kasalanan. Ito po ay isang, sabi po ng Biblia, God's kindness will lead us to repentance. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto natin, sa kabila ng pagsisikap mong makalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos, may mga pagkakataon na ikaw ay natutukso, nagkakamali, bumabagsak. Ngunit kahit sa panahong yon, ay kaya ka at gusto kang i-restore ng Panginoon. Masasabi pa rin niya sa iyong malaya ka pa ring lumapit. Kasi alam po ba ninyo, ang isa sa ginagamit ng kaaway is guilt and accusation. Yan, aakusahan ka niya, kalwa mo ng sisimba, makanyang ka pa. May bagsak ka pa, ala ka, may nakang klase. Ipapaalala niya sa iyo yung mga kamalian mo, yung mga pagkukulang mo. Ngunit alam po ba ninyo, kahit nahihiya kang lumapit sa Panginoon, ang Diyos naghihintay lang na lumapit ka sa Kanya. There is already a provision, just in case. Amen. Na kahit ikaw ay binago na niya, na kahit tinanggap mo si Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas, na sa kabila ng pagsisikap mong masunod ang kanyang kalooban, kung sakali mang bumagsak ka, tapat pa rin ng Diyos na hanguin ka sa kahinaang yan. Kaya nga nakakabalik tayo sa Diyos. At ang ginagamit na tool ng kaaway ay yung mahihiya ka na, makarinig ka rin ka, kaya be mo charge. Makarinig ka resiping mong bali, aten ka pa mo, makanyang ka. Ngunit salamat sa Panginoon, pwede ka pa rin bumalik sa Panginoon. Amen? Sapagkat God is the God of many chances at ang kahinaang yon, makikita mo kung gaano kalakas ang Diyos sa buhay ninyo. Every one of us have experienced siguro na yung lumayo sa Panginoon. May nakaranas na po ba noon? Ako po noong ako'y teenager, naranasan ko rin yun. Nung ako'y bata, nagdumadalo sa gawain ng Panginoon, pero tabalot, may tamad ko. At isa nga sa struggle ko noon, nahihiya ako na bumalik. Pero misa na yaldo, kepa lang ko na. Yan naman, okay? Kalupakla naman tao din. May balik ko. Total, it is between me and God. Paboran mo na itang isipan dareng liwa. Paboran mo na itang pagtutuyada, gawa lang ng kaaway yon. So purihin ang Panginoon, hanggang ngayon, narito tayo, naglilingkod sa Diyos. Pero nung minsan kami kamali, alang pagbabalik, di makalunos tamo. Ngunit salamat sa Panginoon, He loved us even in our weakness. Kaya ang sabi ni Paul, ikinagagalak niya ang kanyang kahinaan dahil sa panahon ng kanyang kahinaan, lalong nahahayag ang kalakasan ng Diyos. Ano pong sabi niya dyan? Siya po yung pinakapunong pari. Siya yung tagapamagitan natin. Ipinapaalala niya sa atin na hinugasan ka na ng banal na dugo ng Panginoon, na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, na ikaw na ang katwiran ng Diyos. Yan ang lagi ninyong ilagay sa inyong puso't isipan. Pinabanal ka ng Panginoon. Amen? Pinalaya ka na niya. Oo, nagkakasala ka, but you are no longer habitual sinner. Yan. Hindi ka na yung dati, wala kang magawa sa kasalanan, lagi kang nag-give in, pero ngayon alam mong labanan ang mga tuksong dumarating sa buhay mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations kapatid. Hallelujah! Narito ang mga mananagumpay. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, na pagtatagumpayan natin ang mga kahinaang yan na nasa sa atin. And one day, makikita natin na yung kahinaan mo dati,
pinalakas na ng Diyos. Na-experience na po ba natin yon? O, lomeng kasiping mo, dati siguro yung sungit na yan, 1 to 10, baka 10.5 ya po. To the highest level. Pero ngayon mga 9.9 niya muna. Ibig sabihin, binabago at patuloy na pinalalakas tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa akin. Amen. Minahal niya ang lahat ng tao. Minahal niya tayo noong tayo'y mahina pa. At kung nanghihina man, patuloy pa rin niya tayong minamahal. Sabihin mo nga sa katabi mo, nung ka po. Di kang Lord na ka. Hallelujah. Sino ba naman nagmamahal sa atin ng ganoon? Amen? And the second one, God is faithful in action. Siyempre, yung katapatan ipinapakita. And God is faithful in His works. Paano po iyon? He faithfully provides for us. Sabi po ng awit 145, 13 to 16. Bago po natin basahin yan, tanungin mo nga yung katabi mo kung ilang taon na siya. At huwag kayong mag-feeling young. Aga nakakita nga, baby, pila na kang banwa, Bishop? 45, 54 ya pala. Sinabi, tapat ya po ba yung sagot na? Tapat po ba yung sagot ng katabi mo? Abe ko, kempangida, deta na tapat, baka nano po. Okay. Hindi ko naman po itatanong if you look younger or older in your age, with your age. Ang sasabihin ko lang po, na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tapat ang Diyos sa kanyang mga gawa, at isa sa lagi niyang nakikita yung katapatan ng Diyos sa atin is He faithfully provides for us. Kaya ako po tinanong kanina, ilang taon ka na kapatid? Ako po 45 nung last birthday. So for 45 years, ako po'y kumain ng 3 beses isang araw, nakapag-aral, amen, may mga damit na isinusuot, may bahay na tinitirhan, nakakapasyal paminsan-minsan, amen, nakakapag-relax din naman sa buhay. For 45 years, God has sustained me with His strength. Amen. He faithfully provide for me. Ako po bilang pastor, marami na akong nakita sa buhay. Amen. May dumarating, may umaalis, may nabubuhay, may namamatay, may nanghihina, may malakas naman. Amen. May nababawasan, may nadaragdag, pero sa lahat ng pagkakataong yon, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. So mas lalo na siguro, kaya nga yung mga senior, be proud. Bakit? Sapagkat sa napakatagal na panahon, kinukup-kup kayo ng Diyos hanggang ngayon. Na kahit ang lakas ninyo, ang sabi niya ay magiging lakas ng kabataan. Parang agila ng kahit lumipad ay hindi napapagod. Totoo naman yon. Tignan nyo yung mga senior natin, ang titikas. At kahit yung mga kasamahan naming pastor na mga senior na, kasabayan pa rin naming nagpapahayag ng salita ng Diyos. Last week po, pumunta kami sa Baguio, talagang napakatarik ng aming pinupuntahan. Siguro po yung Pastora Lloyd, kilala senior niya naman ito, pero tipa manik kami. Diyos ko, kaya ke pinwesto ako. Pero nakakaakyat baba pa rin siya. Amen? Dahil sa biyaya po ng Panginoon. Nung minsan nga, naglaro kami, nanalo yung senior sa junior. Dahil sa biyaya ng, ibig lang pong sabihin, in simple ways, nakikita natin yung provision ng Panginoon. Kung minsan, hindi lang natin na-appreciate. Pero salamat sa Panginoon, He faithfully provides for us. Sabi po ng awit, napakaganda po, verse 13 to 16, ang inyong paghahari ay magpakailanman. Panginoon, tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. Ano pong sabi niya? Tinutulungan nyo ang mga dumaranas ng kahirapan. Totoo naman yon. Tayo makakapagpatotoo na dati mahirap ang buhay. Pache fiesta na itantabang babi ang bala, piulang mulamek ang malambat na panahon ng pantoyo. Pero ngayon, nitiltilan mo niya yung toyo. Muna ulamon, makanyan. Uya ko muya tayong
O pag nagkukwentuhan kayo, hallelujah, naalala nyo yung kahirapan noon, pero ngayon, napakasagana ng buhay. Kahit ngayong sinasabi nilang mahal ang bilihin, mahal ang ganito, mahal lahat, pero pumunta ka sa mall, ang daming tao. At hindi lang sila basta namamasyal, kahit sa kainan, maraming tao. Kahit sa pilahan sa department store, maraming tao. Nang kayo, na ako bisang manwala, masainsing niya yung tao. Pero ibig sabihin, kahit noong mura ang bigas, nagmahal ang bigas, kumakain ka pa rin, kapatid. Kahit noong hindi pa uso yung eat all you can, kumakain ka pa rin. Ngayong nauso, isa ka na sa mga yon na nakikipila roon. Amen? So, dumanas man ng kahirapan, ngunit ngayon pinasagana ng Panginoon. Naalala ko po nung first time of duty ko dito as a full-time worker, maglakad ko mula Pangulo hanggang Kenny. Tapos may kakulong-kulong, may kabida, ngayon may kabansa. Kaya tutuki ang brand new, nene. O dapat, o teko mag-game, yung kwento namin, ako pabisa. Hallelujah. Pero ibig sabihin, God faithfully provides for us. Inaayos niya yung buhay natin at pinalalago niya yung buhay natin. Sa mga dati na nagpapaaral, dati kang mamye bakal, ngayon ka nandidinandang bakal. O, di ba? May baliktad na yung panahon. Purihin ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi naman nagkulang ang Diyos sa atin. May kulang ya po. May kulang ya. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos. Amen? Kanita tangan buwak, ngayon sing katulid na buwak. Muli na sabyan. At inakampang pangreban ngayon, ikang biyayanan ng Ginoo. Amen? Kantang gamburi, merugong pareban nala. Pero salamat sa Diyos. Hallelujah. Iba-iba na rin ang kulay ng ating mga buhok. And ibig sabihin, God is providing not just our needs, even the wants and the desires of our hearts ay ibinibigay niya sa atin. Amen. Amen. Sabi niya, tinutulungan niyo ang mga dumaranas ng kahirapan at pinalalakas ang mga nanghihina. Totoo naman, ang provision ng Diyos hindi lang pagkain. Kahit sa panahong nanghihina ka, pinalalakas tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, ang lahat ng nilalang na may buhay ay umaasa sa inyo at binibigyan niyo sila ng pagkain sa panahong kailangan nila. Sapat ang inyong ibinibigay at sila'y lubos na nasisiyahan. Totoo naman, lahat ng nilalang ng Diyos umaasa sa Diyos. Maging tao, maging hayop, maging halaman, hindi tumutubo yan kung walang hangin, walang tubig na nagmumula sa kalangitan. Amen? Ang mga hayop, ang sabi niya, hindi man sila nagtatanim, pero pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Gaano pa kaya ang mga taong nilikha niya ayon sa kanyang wangis, tayo'y kanyang kinukupkop at kahit kailan hindi niya tayo pinababayaan. Amen? So He faithfully provides and He faithfully protects us. Ang Panginoon ang siyang laging nag-iingat sa atin. Kapag sinasabi natin yon, hindi ibig sabihin that life, ang buhay ay laging maganda. Ibig sabihin, kahit dumaan man tayo sa isang sitwasyon na mahirap, idinadaos ka ng Diyos. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Ano pong ginagawa niya? Nagpapatatag at nag-iingat sa atin laban sa masama. Di ba yun ang kanyang panalangin na siya'y aakyat na sa langit, ngunit tayo naririto pa sa lupa? Amen? Ipinanalangin niya tayo ingatan ng Diyos Ama at iligtas sa masama. Napakabuti ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng katatagan upang mapaglabanan ang kasamaan dito sa mundo. Kaya tuwing may tukso sa buhay, nagtatagumpay ka, kapatid. Dati kang mabisyo, ngunit ngayon, pinagtagumpay ka ng Panginoon. Parang humina ang amen. Dati kang malungkutin, maalalahanin, ngunit ngayon ay pinalakas ng Diyos ang iyong kalooban. Inilayo ka niya sa masama. Hanggang ngayon naman,
Ang gusto ng kaaway ibalik tayo dun sa dati nating buhay. Ngunit lagi tayong hinihila ng Diyos pabalik sa Kanya. Amen? Hallelujah. Awit 121 verse 5 to 8, ang sabi niya, pakibasa nga po ninyo. Di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Ilang beses pong sinabi dyan yung iingatan ka? Pilan po? Tagapag-ingat, sabi niya, mag-iingat, mag-iingat na naman, ika'y iingatan, di ka maaano kahit kailan. Sa isang talata, amen, ay sa 3 verses na yan, ipinakita ng Panginoon, ulit-ulit na sinasabing iingatan ka ng Diyos. No weapon formed against you shall prosper. Kahit sa unang tingin parang dehado ka, pero sa tingin mo lang yan, kapatid. Kahit sa unang tingin parang hindi maganda ang sitwasyon, sa tingin mo lang yan, kapatid. Because all things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Kahit pangit man yan, sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, you intended it for evil, but God meant it for good. So kahit may bagplano pang masama sa atin, kayang gawin ng Diyos yon para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya huwag kang matakot. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, kayang ibaligtad ng Diyos yan. Kayang gawin ng Diyos na yung imposible maging posible, na yung mahirap ay maging magaan, na yung parang dehado ka pero panalo ka pala sa mga laban ng buhay na yan. Amen? Salamat sa Diyos, iniingatan niya tayo. Iniiwas niya tayo sa anumang sakuna. Iniingatan niya tayo sa mga masasamang tao na nagbabalak din ng hindi maganda sa atin. Amen? Inilalayo niya tayo sa isang sitwasyong mako-compromise tayo. Kaya purihin ng Panginoon, iniingatan ka ng Diyos. Ang parte mo ngayon, kapatid, magpaingat ka kang Lord. Handa ang Diyos na ingatan ka. Kaya lagi mo siyang isama sa anumang planuhin mo sa buhay. Lagi mo siyang konsultuhin sa mga bagay na gusto mong gawin. Dahil iingatan ka ng Diyos. Amen. He faithfully protects us and He faithfully prays for us. Sa John chapter 17, makikita natin doon that Jesus prayed for His disciples. Ipinanalangin niya yung kanyang mga alagad, yung mga taong mananalig sa Kanya, at tayo nga na narito pa dito sa mundong ito. And Hebrews chapter 7, verse 24 to 25, ang sabi po niya dyan, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ng kanyang pagkapari, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Meron po tayong intercessor in heaven. Jesus is always praying for us. Kaya nga po kung minsan sa buhay natin, kapag tayo nalulungkot, nandyan ang Espiritu ng Diyos na nagpapaalala ng mga pangako ng Panginoon. Kapag tayo nasa panganib, naroon din ang pananampalataya na tayo ililigtas ng Diyos diyan. Nariyan ang mga pangako ng Panginoon. Siya'y laging nananalangin para sa atin. Tamo po maswelo. Nung siya'y narito sa lupa, He died for us to pay for the penalty and punishment of our sins. Nang siya'y bumanhik muli sa kalangitan, iniwan niya ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin at siya ngayon nakaupo sa trono, sa kanang trono ng Ama, nananalangin para sa atin. Tamo po garabyado king Ginoo. Kaya sana po na sumagi king isip tamong lumaw, tamo pa kayo. Kasi nasa Kanya na ang lahat. Ano ang mapapala ng tao kung lalayo siya sa Diyos? Ang Diyos mananatiling Diyos kahit hindi ka lumapit sa Kanya. Pero ang tao kawawa kung hindi siya lumalapit sa Diyos.
Pero ang tao mapapariwara kung lalayo siya sa Diyos. Amen? God has been faithful to us. He is faithful in action. And the last one, He is faithful in words. Totoo ang Diyos sa kanyang mga salita. Sabi ng awit 33 verse 4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Why? Because God is not a man that He should lie. God does not lie. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang sabi ng Numbers 23:19, gaya ng tao. Ang tao ngayon, madali lang niyang mapaghindian. O kunwari sinabi na, katsura na yan, potang kwento mo nino sinabi kayo. Ako naman sinabi to. Madali lang mapahindian. Pero ang Diyos, kapag sinabi niya, sinabi niya. Kapag pinangako niya, tinutupad niya. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kaya walang ibang salita na dapat mong panaligan, kundi ang salita ng Diyos. Kundi ang salita ng Diyos. No more, no less. Kasi siya lang ang hindi sinungaling. At ang sabi niya sa wikang Ingles, napakaganda, what the Lord says is right and true. He is faithful in everything He does. So ang sinasabi ng Diyos ay tama, totoo, at tapat. Tandaan niyo rin ang atlong tingareta. Tama, totoo, at tapat. Ganyan ang salita ng Diyos. Sapat na po bang dahilan yon upang kayo'y manalig sa Diyos? Hindi pa ba? Inuulit ko, ang salita ng Diyos, tama. Tama, walang mali, walang kulang. Wala ka nang dapat idagdag, wala kang dapat ibawas. At sabi niya, totoo. Bakit totoo? Kasi nga hindi naman siya sinungaling. Makapangyarihan siya, kaya niyang gawin kung ano ang sinabi niya. Because God cannot go against Himself, hindi niya pwedeng ipahiya ang kanyang sarili. Kasi alam po ba ninyo, kapag hindi tayo tapat sa salita natin, napapahiya tayo. Ibig sabihin nun, hindi mo kayang gawin kung ano ang iyong sinabi. Wala kang kakayahang gawin kung ano ang dapat mong gawin. At ang sabi niya, He is faithful in everything He does. Tapat din ang Panginoon. Babantayan niya na ang kanyang mga sinabi ay matutupad. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay di sinungaling. Kaya dapat na lang na siya'y panaligan natin. Ang salita ng Diyos na naririnig mo ngayon ay tama, totoo, at tapat. Tama, totoo, at tapat. Kaya kaninong salita ka mananalig? Sa salita ng Diyos. Diyos. Amen. Excuse me. Makatadwa na, kuya. Hallelujah. So, He does not lie, and God, He does not change. Sabi po sa mundo, nothing is permanent on this earth, in this world, except change. Totoo naman. Lahat ay pwedeng mabago. Pero salamat sa Diyos, kaya dapat natin siyang panaligan. Kaya siya tapat kasi hindi siya nagbabago. Sabi ng Mateo 24:35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang salita ng tao madaling magbago. Kunwari sabihan, okay, birthday mo librida ka, eat all you can, ne, kayang Vikings. Libo yata, ne, 900. Malaw pa yung birthday mo. Sobre na sabihan ka, makatipong ko pa yan na. So, nung banda mo, ang October yung birthday mo, pa nga September 30, napon, alina pala kayang Vikings, sana. No, ka rin na ka, no? Na? Eat all you can yarin. Pero alina Vikings, tanangalagang 500, kaya lundalan. Anyang bayo ko, makomeg bayo na isip. Sabi na, kulang la pala na magmangin na salta naman. Tsaka katamag bakal nasi. Ayan. So, pwede yung magbayo, mag-change mind. Kasi potang malaon na katang kasikan lube. Potang palapit, kukurul tamo. Pero salamat sa Diyos. Ang Diyos na ako, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Kapag mahirap ang sitwasyon, nasasabihan, bibirwanda ka mo, Ana.
Sinabi niya, kaya niyang ipagkaloob lahat ng iyong pangangailangan. Potang may ragul-ragul yan, nasabi ang 50% mo yung pwede kong i-provide. He does not change. He does not change. Sabi ng Hebreo 13:8, si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Kung nagpagaling siya noon, nagpapagaling din siya ngayon. Kung nagbibigay siya noon, nagbibigay siya hanggang ngayon. Kung nag-iingat siya noon, nag-iingat pa rin siya hanggang ngayon. Kaya wala pong nagbabago sa Kanya kasi wala nang dapat baguhin. He is perfect in everything. Wala nang dapat idagdag because He is the all-powerful God. Kaya lang naman tayo nagbabago kung ini-improve natin ang ating sarili. Pero siya, wala na siyang dapat improvein. Kaya lang nag-change mind tayo kasi naisip natin na yung sinabi natin, hindi pala natin kayang gawin. Pero ang Diyos, ano man ang sabihin niya, kaya wala siyang dapat baguhin. He does not change. Itamuing pangako na ng Ginoo, ang pangako ng Diyos ay talagang maaasahan. And one more thing, He does not fail. Hallelujah. Joshua 21:45, napakaganda po nito sa buhay ng mga Israelita. Ang sabi niya dyan, tinupad ng Panginoon, tinupad ng Panginoon ang alin po? Ang alin? Ang alin? Ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Hindi, tinupad po niya lahat. Hindi niya sinabing kalahati lang ang tinupad niya lahat. And for 40 years in the wilderness, ang sabi ng Biblia, elaman po kanu may pudpud chinelas. Hello? Elaman may pudpud chinelas. For 40 years in the wilderness, pinakain sila ng Diyos ng mana, ng quail. Pinrovide niya yung tubig na kailangan nila, yung silong kapag mainit, at yung liwanag kapag gabi, ibinigay niyang lahat yon. At pati lupain na ipinangako niya, ibinigay ng Diyos. Kapatid, kapag nangako ang Diyos, lahat kanyang tinutupad. Isaiah 55:11, ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. So ganun din ang salita ng Diyos. Amen, hindi ito nawawalan ng kabuluhan. Marami na po tayong pangako ng Panginoon na nakita nating tinupad niya sa buhay natin. At hanggang ngayon ay nakikita nating tinutupad nga ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kasi kung hindi siya tumutupad, wala tayong pag-asa ngayon. Pero dahil alam nating tinutupad niya ang kanyang mga salita, tayo pong lahat ay punong-puno ng pag-asa. Alalahanin mo kapatid na tapat ang Panginoon sa iyo. Amen? So God is faithful in what? Tayo. Pakisuyo yun eh. O Teya, faithful ka ako yun niya. God is faithful in love, in action, and in words. Nawaya na yung maging batas ng iyong buhay na tapat ang Panginoon. At kung siya'y tapat, hindi ka na dapat lumayo sa Kanya. Kung siya'y tapat, siya'y karapat-dapat lang na siya yung sambahin. Kung siya'y tapat, karapat-dapat lang na siya ay panaligan. Amen? And this is our declaration. Sino ang gusto ng gift? Ay ba mo? Kunwari ko po. October 1 na ngayon, palapit na yung palapiting Pasko. Okay. So ano pong ibig sabihin yan? This will be our declaration. Sabihin nga natin, God, tayo. God, ay pa mo, pante-pante. God is faithful today and forever. Amen. Every day we have that gift. Kahit hindi magpasko, regalo ng Diyos sa iyo yan. Pwede mo bang i-share sa iba ang regalo ng katapatan ng Panginoon? Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo.